Chapter 7, Stolen Kiss. Tayo ka muna dyan, nak. Picturean kita dali. Excited kong utos sa anak kong naka-uniform na at handang-handa sa unang araw ng high school. Pose ka. Dagdag ko at itinapat ang cellphone sa kanya. Magre-reklamo pa sana ito, ngunit pinanlisikan ko na ng mata. Umayos siya ng tayo. Hinawakan niyang backpack at isinukbit sa kaliwang balikat. He placed his other hand in the pocket and stood candidly, yet it appeared that he modeled the LaSalle uniform. Sunod-sunod ang pagkuha ko ng pictures habang si Maddox naman ay todo rin sa effort sa pagvi-video. Mom, Tito, enough, malilate na ako. Reklamo niya. Natawa kami ni Maddox sa reaksyon nito. Mas inilapit ni Momo ang kamera sa mukha ni Xander kaya agad niyang tinakpan ng lens. Ang ngiti kong abot tenga ay hindi nawala hanggang makarating kami sa parking lot. Ang sasakyan ni Maddox ang gagamitin at ihahatid niya kami ng anak ko sa school at work. Peace offering daw sa pagiging busy niya ng ilang araw. Xander's in the back seat and I'm in the passenger side. Xander, alam kong kasing gwapong mang Tito Mad mo at hindi maiiwasan ng pag-agawan ng mga chika babes, kaya kilatisin mo ng mabuti ang mga nakapila. It's not my priority. Walang ganang sagot ng anak ko. Make friends, anak. Damihan mo. Nakangiti kong saad at dinungaw siya sa likuran. Gumiti siya pabalik. Prepare your ilong kasi they speak halong language there. Nagboses konyo pa si Momo with kaartehan sa kamay na nagpatawa sa amin ng anak ko. We're here. Napapalakpak ako sa inuupuan nang makapasok kami sa parking lot ng university. Bumaba si Xander kaya't bumaba na rin kami. I kissed my son on the cheeks at niyakap siya ng mahigpit. Mag-enjoy ka. First day of high school mo. Sure, ma'am. Tinapik naman siya ni Maddox sa balikat. Enjoy, champ. Tumalima siya sa pagpasok ng campus at nilisan na rin ni Maddox ang lugar. Binata na si Xander. Ani ni Momo. I know, pero baby ko pa rin siya. Malaki na si Xander. Ako na lang i-baby mo. Hitis. Hinampas ko ang braso niyang nakahawak sa manibela. Ang kabilang kamay niya ay nakapatong sa frame ng bintana. Mag-drive ka na nga lang. Nakarating kami sa MC ng tama lang sa oras. Dinner tayo sa labas mamaya. I'll fetch you. Sure, thanks, Mo. Ingat ka. I turned my attention on the facade of MC building and hivasay as I walked towards it. Nagkita kami ni Shara sa entrance dahilan para sabay naming tinalunton ang papasok. Uy, madam, boyfriend mo yun? Ha? Hindi best friend ko lang, si Maddox. Boy best friend na ihahatid ka sa work at ikikis sa noo? Ang swerte mo sa part na yan, madam. Swerte ako sa kanya, not just in that part. I half smile. Sure kang hindi mo boyfriend? Nakangisi akong umiling. Ang kulit? Sino palang boyfriend mo, madam? Or baka naman may asawa ka na? Wala akong love life, Shara. Sagot ko at tama lang na bumukas ang elevator sa harap namin. Naunang pumasok ang tatlong nasa unahan at sumunod kami. Kontento na ako sa anak kong si Xander. Dagdag ko pa. Iyong nasa lock screen at wallpaper mo ba? Anak mo pala yun? Gulat na tanong niya. Kala ko dati child abuse ka. Humagalpak siya ng tawa nang sabihin iyot ket dahan-dahan ko siyang kinurot sa tagiliran. Tumingin ako sa loob ng elevator kung may nakarinig ba. Ngunit biglang napako ang paningin ko sa lalaking nakatayo sa pinakalikod. It was Gaiden. I surveyed him intently with my heart thumping so fast, trying to figure out if he eavesdropped on us. Matapos ang ilang segundo na walang kibo, nakahinga ako ng maayos. Umayos ka at nasa likod yung CEO. Bulong ko kay Shara.
Otomatiko rin namang napaayos ng tayo si Shara at nag-transform bilang dalagang hindi makabasag pinggan. She became silent all throughout. 3 na lang kaming natitira sa elevator at nang tumigil sa floor namin ay laking pasalamat ko. Hila-hila ko palabas si Shara at agad ng laking aking mata nang tumalikod pa siya para kunin ang atensyon ng CEO. "Good morning, Mr. Montreal." Abot tengang ngiti niya. Aligaga kong hinila si Shara at nakahinga ko ng maluwag nang magsara ang elevator. "Shit, kinikilig ako." Aniya at nagpapapaypay pa ng sarili dahil sa kilig. Yung toxic pero gwapo, shucks, ang sarap. "It's time for work, Shara Jean." "Sayong-sayo yun, head. Selos ka naman agad." Sigaw niya bago ko maisara ang pinto ng office ko. Napahawak ako sa pisngi dahil pakiramdam ko ay bigla itong uminit. Pinagsasabi nun. My usual day started. Another project is signed by the board of directors and I went busier in my own pit. I started to prepare and allocate budgets and counter-check the works of my team the whole day. I also started to track the cash flow and analyze some financial statements of the company. Napatingin ako sa relo. Past 8 in the evening. Niligpit ko ng gamit para sa dinner mamaya. Agaw pansin ng cellphone ko na nasa mesa nang bigla itong umilaw at nilabas ang pangalan ni Maddox. Malapit na kami. Bungad niya nang masagot ko. Lumabas ako ng opisina at dumiretso pababa sa parking lot. Ilang minuto lang ang hinintay ko bago makarating sina Momo. Bumaba ng sasakyan si Maddox. Nilapitan niya ng halikang pisngi ko at inalis ang buhok na nakataas at inipit sa likod ng tenga ko. Tss. Sabay kaming napalingon sa pinanggagalingan ng tunog at laking gulat nang makita si Gade sa hindi kalayuang sasakyan. "Gaden?" Gulat na tanong ni Momo. "Enjoying my things?" He asked na parang may gustong ipahiwatig at itinapon ng sigarilyo. "Stop collecting the trash I already thrown. You don't deserve a who." Napasinghap ako nang biglang sinugod ni Maddox si Gade ng suntok. Napatakip ako ng bibig sa gulat na gumanti naman ng isa. Tila nanigas ako sa kinatatayuan at hindi alam ang gagawin ng magkwelyuhan sila. "Anong ginagawa niyo?" Naalimpungatan ako nang marinig ang pagbukas ng sasakyan. Nanlaki ang mata ko sa takot at tuluyang nagwala ang mga alaga sa tiyan. Shems, ang anak ko. "Hindi pwede, Gade. Hindi mo siya pwedeng makita." Tarantat nanginginig ang tuhod ko nang tumakbo palapit sa anak. "Stay here, Sander." Galit na utos ko at ibinagsak ang pinto. "Mom, what's going on?" Tanong niya nang ibaba ang bintana. "Lock everything and just freaking stay here." Nagsiklab ako sa galit at sinigawan sila. Natigil ang mga ito at nagawi sa akin ng atensyon. Pareho silang nagkukwelyo sa isa't isa. Ang nagagalit na mata ni Gade ay lumipat sa akin. Napatras ako nang ihagis niya si Maddox at naglakad palapit sa pwesto ko nang hindi pinuputol ang aming tinginan. His adrenaline anger accumulated and went straight into his eyes. It blurred with fury and his steps framed in ferocity. Wala na akong maatrasan pa. Dikit na dikit ang likod ko sa pinto ng backseat kung saan nakaupo si Xander. My feet froze and I was unable to move when he smashed his lips into mine. He stiffened, handcuffed my face, and his eager lips struck my trembled lips. He kissed me, and my child is probably watching.